sa Tap to stop. katanan nato nga mga kauban ini sa to ang Talk back gipahigayon off. nga live broadcast no nya karong gabi una atol nga hapit naman ang Comments will appear pagsaulog here. nato Page. sa Share. Semana Santa Tap to diin activate. atong Talk back off. naangkon ang kaluwasan diha sa pagluwas ni Kristo Comments will appear diha here. sa atong Page. kinabuhi Talk o back sa off. dagsa ka kinabuhi ug nga ang Ginoo gihatag niya Comments will kaniadtong appear here. gab-ingon Page. aron sa Talk back off. paghatag sa ato ang kinabuhi din nga langit nun sa umabot. So giluwas kita sa Dios, Comments will appear here. Page. pinaagi sa iyang Talk back off. antos og pagpakamatay sa cross. Ug nga ato Comments will nga appear. Share. hinumduman Comment input nga box. igsuon Sticker nga comment button. Talk ang back off. Ginoo sa kanunay naguban kanato ug nahigugma kanato. Comments Di will siya appear here. makatugot Page. nga Talk back off. bulag kita kaniya. Dili siya makatugot na miadto kita sa kapildihan nga mao ang kalayo sa impierno. Unlabeled. 130. Busa Super. -1. Video quality. atong Button. Not checked. Full screen. ug nga hinuktukan Swipe to reveal kung comments unsa and ang gugma reactions. sa Dios On. ngari sa matag usa sa atong kinabuhi. Og pinaagi sa dakong gugma sa Dios ang iyang bugtong anak iyang ipadala Controls. gayud Default. nga mao si Kristo. Og nga karong gabi na aduna usab siya'y ipadala nga aron muhatag sa mga pulong diin makapahiduol gayud kanato ngadto sa atong magbubuhat nga mao ang Dios. Ug nga karong gabi na ato nga himamaton usab ang Ginoo katong tagsa-tagsa ka kinabuhi ug nga tungod sa atong mga sala ang Dios matag usa kanato naghatag og nangitag paagi aron nga mapasaylo o mahibalik kita ngadto kaniya. So adunay gipadala ang Ginoo alang sa paghatod sa iyang buhing pulong ngari matag usa kanato og nga atong paminawon og nga atong saksihan og nga atong hinulsulan usab atong mga sala. Ug maminaw kita nining mga pulong nga atong madungog sa gipadala sa Dios ngari kanato karong gabi na. Kining maong binuhat nga iyang gipadala ni kanato usa kini kabuhing saksi nga ang gugma sa Dios grabe ug nga daghan na usab tayo di siya kasinatian diya siyang kinabuhi nga naglihok gayud ang gugma sa Dios ngadto kaniya og sa iyang tibok pamilya. Nahimo ni siyang office director niadtong mga tuig din iyang gi halat iyang gi trabahoan gyud ang kabubuton sa Ginoo no dinhi sa atong CCR ug nga daghan ni siya og mga na form nga mga community nas ni siya sa Sword and Fire nani siya sa mga servant of God no unya aduna pa yung mga panahon nga bisan asa ni sige pala sa Ginoo no sa lain-lain gawa sa nasod Visayas ug Mindanao ug nga karong gabi na ato nga welcome ang gipadala sa Dios nato karong gabi na ug maminaw kita diha sa mga pulong nga ipadayag ngari sa Dios patag usa kanato pinagis tong gisuon.
si Brother Dudong Villarta. Brother Dudong, may gabi. Oy, maayong gabi diha Brother Jojo Mendoza. Yeah. Atong Yes, Brother Dong, tig karong gabi na, lipay kay mi Brother Dong, tungod kay aduna kay time para sa paghatag dining maong paabot na mo kining maong pulong din among mga pagkaon usab sa among tagsa-tagsa kagalag sa among tagsa-tagsa ka panimalay. So Brother Dong, maayong gabi kaniyang tanan mga kaigsuonan ani karon na saksi nagtan-aw, naminaw gining ato ang live broadcast nga gipugihan gayud sa paghimo sa ato ang igsuon nga si Brother Jojo Mendoza. O kini siya nahiuyon sa panahon karon kay ugma Domingo Marso 28 ang atong simbahan mag celebrar na usab sa Semana Santa nga mao ang panahon sa pag halad ni Kristo sa iyang kinabuhi, sakit ug kamatayon nga mo langtod ngadto sa iyang pagkabanhaw. Ug ang atong buhaton mo ang pagpamalandong. Ug tungod kay kinahanglan kita nga giyahan din sa Espiritu Santo, ibuko ang atong mga ulo sa makadiyot, sa mubo ng pag-ampo, ato ang ibutang sa mga kamot sa Ginoo nga atong mapamulundong karon nga dunay pagtubo sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi na karon nga Semana Santa na. Father in heaven, we thank you for the love that you have for us. You have always been with us to guide us, to get us out of the darkness of sin and evil. So right now, as we meditate on the living word, the word of Lord, the word is life, the word is sword, and the word is salvation for us. We ask you to talk to us, speak to our hearts, and make us respond to your word by putting our faith in you more and more. Father, we ask this to Christ our Lord. Amen. amen. Ato sang santiton ang atong mahal nga inahan kay tungod siya mo di dawat sa puong sa Ginoo, buhing puong diha sa iyang sabatan. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mary, Mother of God, pray for us now, sinners, now and at the hour of our pray death. for us Amen. sinners now, and at death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. So Brother Dong, murag hinahinay imong tingog og gamay. Karong sige, ato ipadol tong mic. Karong panahon na sa ato ang simbahan din naghinumdum sab kita sa pagsulod ni Kristo sa iyang mission sa kasakit ug sa kamatayon nga mo resulta dito sa krus sa Kalbaryo. Nya ang atong mga pangutana mao kanong angay maning mahitabo para sa unsa man kining gihimo ni Kristo. Kung natong subayon gikan sa basahon sa Genesis, atong nahibaw-an nga ang Ginoo, ang Ama, ang Dios nga naghimo sa mga binuhat niya.
sa universe, sa kalibutan, o ultimately sa tao. Ug ang tao yang gihimo sa dagway ug larawan niya. Sa ato pa gihimo niyang tao sa labing nindot nga larawan o nga wa na may laing makalabaw pa sa kanindot sa larawan sa Dios. Ug ang ipasabot mao nga dili sa naong kundi sa iyahang kaugalingon espirituhanong kinabuhi. Siya tagaan sa Dios og kagawasan niya. Gibutang siya sa lugar nga gihanlang paraiso ug didto naghatag ang Ginoo og mga instruction sa atong unang ginikanan. Kinilakpit lang kini siya, no? Kaya nahibaw naman tingali kargado nato. Nahibaw na ta sa kaagi sa creation. So kibuhat ang atong unang ginikanan si Adan ug si Eva nya ilang paraiso. Imanduan si Adan nga moanha sa kalibutan nga iyang manduan ug magdaghan og iyahang atimanon ang kalibutan. Naa sa mga kamot ni Adan ang kaayuhan sa kalibutan. And pila ra may atong sugilanon kay nahibaw naman ta sa nahitabo. Ang Ginoo naghatag og instruction nga dili mo kaon sila sa usa ka bunga sa kahoy. O sa tong bungaha wala man gihisgutan pero maingon nato nga naay balaod ang Ginoo. Dala siya gidili. O kay ang tao doon na may kagawasan, ang tao nga gihatagan sa temptasyon gikan sa kaaway sa Dios na mao ang panulay, ang yawa. So natagak ang tao, iyahang gi supak ang kabubuton sa Ginoo. As such, brothers and sisters, the act of disobedience ni Adan ug ni Eva nga maoy unang sala nga nahimo sa tao, unang pagsupak sa kabubuton sa Ginoo. Unya kining makasa na ta, dunay nindot nga istorya na di ra ba kita moangkon kasata. Si Eva gitintal sa bitin ug nikaon si Eva niya iya sa gipakaon ang iyang bana si Adan. So ilang gisupak ang kabubuton sa Ginoo. And sa diha nga nangutanan na Ginoo, Adan, aasa ka? Siya nga dili nitago ko kay naghubo ko siya. Oh, imo di ang gikaon ang kahoy, ang bunga sa kahoy nga akong gidili. Ingon dayon si Adan. So di mo angkon sa niya, no? Nga nakasa siya nga kini magong babae nga imong gihatag nako. Iya kong gipakaon. Ingnan siya, uy, babae. Ingon ang Ginoo. Ganong imo magisupak ako ang gisugo. Ingon siya, bitin man gud. Mao lagi ning sa ano, dili kaayo ta natumuangkon nakasata. Atong ipasangil. Yang bitin wa na sila pasanginlan. So ana siya moingon, wa na, siya na gyud. Well, that's the humorous part of it. But brothers and sisters, ang sala pagkigbatok sa Ginoo sa iyang kabubuton. And what happened was ang Diyos mihatag og maingon na tog silot. Ingon nga sukad karon ikaw bitin magkamang nakasayuta. Karon sad babae ang imong pagpanganak kapila-pila magkasakit ug ikaw sad lalaki ikaw sad Adan makakaon lang ka pinagi sa bunga sa imong singot. Meaning dili na paraiso ang ilang kinabuhi. Sa ginahitabuan to.
Unya ngano man nga pagabayran man gitong nahimo sa sala, ang resulta sa sala. Unsa man gyud ang hitabo? Ang nahitabo mao nga ang gihimo ni Adan maoy dako kayong sala batok sa hingpit nga Dios. Kay hingpit man ang nasad-an, naingon nato nga hingpit kadako po gyud kay sa sala. Labing dako sa Dios nga way sukod, without limits. So sama kadako ang nahimo nga pagsupak sa dungog sa iyang gisupak. The sin is equal to the dignity of the offended party. Mao ang Ginoo. So kay dako man maningil gyud, no? It's just like pananglitan. Nada ko sa daan na naay usa ka basurero akong sagpaon. Nakasa ko ana, nakasa. Nya kay ang basurero ubos man kay nako. Igo rang mo luko ang basurero. Di na siya mo supak nako. Nga naman kay mupo ra man kay siya og dignity. Mubo ra kay ang iyang pagkatao. Apan sa laing bahin, kung si Presidente Duterte akong sagpaon, unsa may metabo? Lain na. Saon ka ko? Papriso ko, kuan pa ko? Ipa lethal injection pa ko? Papatay? Nga naman, tungod kay lahi ang dignidad sa Presidente. Taas siya o katungdanan, dako siya nga tao sa atong nasod. So, di na mahimo nga kuan lang, tiway. Ako may matiway. Tingali ganig kuan. Anang ipabitay ko, no? In like manner, ang sa tao batok sa Dios protein dakuha. Kung sa may nahimo sa sala, ang nahimo sa sala, nabuwag ang tao sa Dios, nagawa siya sa turil sa Dios diha sa paraiso, nagawas ang tao. So na ang iyahang kinabuhi tawhanon na lang, spiritually namatay siya. Kaya mo may gingon sa Ginoo, sa panahon nga inyong kanon ng bunga nining kahoya, mamatay mo. Wa sila mamatay physically, namatay sila spiritually. And worse was, ang ilang sala murag ni abli sa usa ka kalibutan sa kangit-ngit ug kadautan. Murag nisud ang usa ka virus. Nasud ang usa ka klase sa virus, nga mao ang virus sa sala. Sa kalibutan nila ni Adan ug ni Eva, ug kini siya wala na siya limit, niabot kato silang mga anak, silang mga anak hangtod sa mga pila ka kaliwatan, hangtod karong panahon na. That sin opened up a whole new world of viruses. Niya magitaron sa panahon sa nining pandemic, nining virus. Ug sa samang paagi, ang virus sa ilang sala, di kanat-kanat ngadto sa pila ka kaliwatan, apil tanan. And we are all victims of the sin of Adam and Eve. Grabe yung resulta, no? When I was younger, I'm still young, so I say, I used to resent at the thought, dili ko ganahan na kanang giingon nga, kada kita, apil ta sa ni Adan. Dili ko ganahan maminaw ana, muna nga wala kayo kumo nga Ginoo, binuang ni ina nga ano man taon nga maimpirno ko, pabayron ko.
tungod sa lain tao. Sa adan og niiba, so milabot ako nila. Bisan pag sila unang ginikanan, pero makaluluoy sa nako nga wa ko kahimog sa nya. Apilon kog silot, apilon kog impierno, unsa ko ni taon. That was my way of thinking when I was young. You know, dili kay ko ganahan bahin og religion na musimba ko, dili kayo sa sud sa kong kasing-kasing ang dili gikan sa kong kinasing-kasing kun dili usahay tuod lang kay kuyog ko sa akong girlfriend na may noon kay mo gyud ako na misis. Kuan wala sa akong kasing-kasing. Why? Because of that reality. Why should I be punished for the sins committed by Adam and Eve? If that were true, tinuod baka na si Adan ug si Eva. Nya sa diha nga naengkwentro na kong Ginoo, nya nabasa na ko niyang pung sa sulat ni San Pablo ngadto sa Roma. Niingon siya sa Romans chapter 7, starting from verse 13. Of course not. Sin in order that it might be shown to be sin. Work that it might be shown to be sin. So, work death in me through the good, so that sin might become sinful beyond measure through the commandment. Yaningon siya, so now it's no longer, for I do not do what I want, but I do what I hate. Now, if I do what I do not want, I concur that the law is good. So now it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. For I know the good does not dwell in me, that is in my flesh. The willing is ready at hand. The willingness ready at hand. But doing the good is not. For I do not do the good I want, but I do the evil I do not want. Now, if I do not do what I want, it's no longer I who do it, but sin that dwells in me. So na yun, San Pablo, kung sabot kong kagalingon, na ay maayo, di na ko mabuhat, na ay dautan, nga di ko ganahan, di ko gusto, o ako mabuhat. Sa gano man eh. Siya maukini ang gahom sa sala, diha kaniya. Mga igsoon mo kini akong giingon nga virus nga naablihan ngadto sa pagkasala ni Adan ug ni Eva. Ni kanat-kanat ang virus, ni abot na to, ug niya na to. Ang virus sa sala usa ka gahom nga magdala nato ngadto sa pagpakasa. Nya nganong madama ta? Because man is spiritually dead tungod sa gihanlan nato original sin, katong unag yung sala, original sin. Kuan na ta, ulipon na ta sa why? We can do nothing against it. It's a virus. And we are spiritually dead. Minatay tadaan nya. Motoy gamhan sa yawa. Motoy iyang gamiton nga instrumento sa pagdaan nato nga rin sa disilya, dimano, puro sala. Bisan si San Pablo nag-ingon na unsa man ni ako ang kuan kinaiya. And that is it. That is the effect of sin. So, makaingon ta duha ka kategorya sa duha ka klase or kategorya bahig sala, no? Ibaw ta nga na sala binial, na sala mortal, na sala batok sa Espiritu Santo nga di na mapasaylo. So, sa kategorya sa sala mingon nato nga dunay sala ginganlag sala nga kanang atong nabuhat nga dautan, no? Kung makahimo tag sala, makapatay ka, makapanapaw, makapangawat, sala na siya o sala na siya nga atong nabuhat. Pero ang power sa sala,
nga ginganlan ni San Pablo, the sin in me. Sala nga sa sud nato, naa sa sud nato nga maoy maggahom nato, magtukmod nato sa paghimog dautan. That's the problem. Mao na ang problema mga igsuon. Naa man di ni. So whether we like it or not, moingon ta nga wa ko sila sa adan og si iba to. Yes, it may be true, but ang effect sa ilang sala nga na-release ang virus, yawa na tayo mahimo. Naana nato tanan, naa sa tanang tao nga mataw ning kalibutan na kanang klasiya sa sala nga gikan sa atong unang ginikanan. And the bad thing is there is nothing we can do about it. Personally, kita tanan, wa tayo mahimo ana. Wa tayo mahimo kitang tao. So, saan naman lang? If God loves us so much, I say if, but I know that God loves us so much without an iota of doubt. Nahigugma magyud man to ang Ginoo. Nya gihimo man ta niya pinaagi sa gugma. Ug gihimo ta niya aron uban niya hangtod sa hangtod mo nang siya sa gugma niya. So siya mo nag-devise ang tao dili man gyud makalingkawas ining salaa. Unya para gyud mabayran tong salaa, kinahanglan gyud to bayad, ug ang bayad silot. O silot kamatayon. Ngano? Tungod kay pati dakuha sa Dios, dakuha sa sala. So there has to be a punishment, that the punishment should be death. Because maunay giingon sa Ginoo ngadto, inig kaon ninyo sa kuan, ining bungaha, mamatay gid mo. So that is it. That is that. Unyang drama na sa kinabuhi mao nga dili buot ang Ginoo nga mawa ang tanan. So that is his love, yang gugma na. Pero ang Ginoo di man lang sad kay gugma. Ang Ginoo hustisya sa justice, kaangayan. Di gyud mahimong way bayad sa aron mabayran to, malibre ang tao atong sa silot sa kamatayon. Ug tungod nini ang gugma ug ang hustisya sa Ginoo ni operate giyon sa man niya. Ang Ginoo niingon okay. Tungod sa kong gugma, siya ang Ginoo, ang Dios maoy nangita sa paagi, naghimog paagi nga mabayran ang sala. Why tao nga makabayad sa sala? Ngano man? Kay kung nato ikumparar ang tao, piso. Kung naamang ganay value, piso. Ang Diyos, pila may kagdakan, zillion, quadrillion, whatever, taas kayo. Ang piso dili makabayad sa quadrillion. So di gid kabayad ang tao. Nya ang tao man gid mo yung kinahanglan mo bayad kay ang tao may nakasa nga ang, di ba? Kinsa may pabayron ang wa nakautang o ang naay utang. So tao gyud. And God out of his wisdom, mercy, love, justice devised this wonderful kining nindot kayong pamaagi aron maluwas ang tao. Niya mabayran ang sala. O niya matuman ang hustisya sa Dios. Why masalikway? Gugma sa Dios, hustisya sa Dios, kaluoy sa Dios. Nahimo ang tanan. So what he did, mao nay atong gihinumduman karong Holy Week. He sent his beloved Son. Yun sa man niya, nagpakatao
pareha nato. Niambit sa ato ang kinaiya. Sa atong kahuyang. Niambit sa tanang matang sa kahugaw sa tao. Niambit siya. Ngunya, o dinhi siya, nagpuyo siya isip tao. Ang tanang pag-anto sa tao, kauhaw, kagutom, kakapoy, duka, giluiban, gipanamastamasan, gibiyaan sa ihang mga hinigugma nga mga disipulos. Iya giagian ang tanan. Iya yung gitilawan. Iya yung gisinati ang tanang nasinati sa tao, mga kahuyang. Ug kay maumay ang tuyo din sa kalibutan nga mabayran ang sa ni Adan ug ni Eva nga ni kanat ug mayo nganhin kanato nga mao'y nakapa-release sa virus sa sala. Iya gibayran ato sa cross. Iya gibayran isip tao. Kadi man kabayad ang Dios, di man mumatay ang Dios. Parisip tao nga mao'y mudawat sa silot sa kamatayon. Iya gidawat na. Yeah, this is out of love of God. Tugma sa Dios. Mo'y nagtukmod nini. O tungod nini, nagpakamatay si Kristo dito sa cross. Number 1, pagpahinumdom na to, unsa ka grabe ang nahimo masala. Ikaduha, unsa ka dako ang gugma sa Dios. Number 3, unsa ka exact ang hustisya sa Ginoo. Grabe good. No? So Jesus died. The sin is paid. It's expiated. Nya, sa may nahitabo. Ang nahitabo, mao nga dito sa cross. Nakaingon si Kristo na human na. Kung sa may nahuman, natapos na yung kinabuhi. Namatay pa siya, pero kung sa may nahuman na ang kabayaran sa tao. Nahuman na pagpa-display, pagpakita sa gugma sa Diyos. Nahuman na, natapos na ang hustisya sa Ginoo. Wa na'y paninglunon ang Ginoo. Ang iyang anak na inibayad ining tanan. What a love God has for us. Ug siingon si San Pablo, this is the love of God, that Christ died for us even when we were sinners. Ang anak sa Diyos, si Kristo, namatay, ipapatay niya ang kagalingon. Dili sa panahon nga buutan nata, dili sa diha nga masasa pata. When we were sinners, Christ died for us. Ug unsa may gihimo ngadto sa cross? Kay ba mo, dunay nindot kayo nga mga allegory ba or analogy ba? Kini bitag karon sa pandemic, mga igsoon maghisgot pagitani kay naamagit ning virus karon sa pandemic. Unsa may gihimo sa ato ang mga otoridad karon? Unsa may gihimo sa ato ang nasod, ato ang mga leaders? Ug yun sa may gihimo sa mga batid sa medisina sa tibuok kalibutan. Ang ilang naghimo sila bakuna, vaccine. Unsa man ang vaccine? Walang vaccine. Ang principle is makuha sila sa virus niya nga kanang namatay na ba or naluya na nga virus. O niya ibutang nila og usa ka host. Panalitan lang i-inject nato sa tao, no? Kunya ang tao limpyo gyud. Ang tao inig-inject nato sa virus nga katong patay na or luya na kayo. Ang tao ang ihang immune system mo padadayon og mga antibodies aron mo patay sa virus, pero di na to siya makuan kay luya naman tong virusa.
So na-activate ang iyahang immune system. Ang iyahang immune system naghimo na og antivirus diya sa sud niya. So with that, ang lawas makahimo nag mga antibodies, kuhaon ni siya sa medisina, niya isudyuhan og maayo, maghimo sila ngadto sa mga laboratories nila sa bakuna, sa antivirus. Niya mao ni gamiton ngadto sa mga tao nga masakit o katong tao nga wa pa masakit pero imong panalipdan gikan sa sakit sa COVID. So mo na gihimo sa bakuna karon. That's from a virus or something like na namatay na nga virus or naluya nga virus. Niya himuan dayon sa lawas o panguntra. Mao kinaihinan na paghimo sa vaccine. You know what? In a similar way, ang gibuhat ni Kristo was to create a vaccine against sin. Unsa man ni siya? Ang tanang hugaw sa tao gibutang niya. Ug iyahang gipatay itong tanan nga virus sa kagaw sa tao, gisugdan pa ganito niya ngadto sa bunyag niya. Iya lang itong gidawat niyang bunyag para sa tanang tao. Unya, iya pag yung gidungagan o kuan dito, gipildi niya nga to sa iyang tentasyon dito sa kamingawan. Itintal siya sa yawa. Unya sa kada adlaw, iya gining gilatan ang mga kahuyang sa tao, ang mga kasalanan sa tao, nga iyang gipasan diya sa iyang kaugalingong tawhanon nga lawas. O katapusan niya gilansang sa krus. Ug dito na tibuok yun ang plano sa Dios nga naanay antivirus. Ha? Mo ba? Oo. Unsa man antivirus? Niagas ni gikan sa kilid ni Kristo pagdughang sa bangkaw, agas tubig ug dugo. Unsa man na siya? Maunay ni hulagway sa sacrament of baptism o sa Eucharist. Meaning, mao kini ang role sa simbahan. Ang simbahan na tao sa diha sa kilid ni Kristo. Nga mao na karon ang mo hatag nining bunyag ug kining sacraments ug angan sa antivirus nga niguwa sa kilid ni Kristo. Angan ana grasya. Grace is a very powerful antivirus. Muna nga isip mga Kristiyano, yes, tapayran ni Kristo ang atong mga sala. But we have to get connected with Christ. Kinahanglan ma-connected ta ni Kristo. How? First, by baptism. Ma-connected ta ni Kristo. Ini ka-connected na to niya, buhi na ta sa bag-ong kinabuhi. God promised, days will come and I'll give you a new spirit and a new heart. Bag-ong spirito, bag-ong kasing-kasing. Yang human nini nga nakadawat na sa bag-ong kinabuhi ikan sa Dios. Buhi na ta spiritually. After our baptism, buhi na ta. O kinahanglan nga mo activate nagmaayo ng kinabuhia mo na nga hatagan ta sa Ginoo sa grasya. Ang grasya mo tungtong sa atong kinaiyang tawhanon. Kay anak man na mo tungtong, dili man na siya kanang grasya kana manugap ka pa. Oh, naay sa grasya. Dili na sa grasya. Mo na interpretation sa atong mga kakaraanan. Ang grasya mao ang gugma sa Dios, ang kinaiya sa Dios nga iyang ihatag sa tao. Anam-anam ang kuan ang grasya mo tungtong sa atong kinaiya. Ug hingpito na niya hangtod muguwa gyud ang anak sa Dios. John chapter 1 verse 12 nag-ingon ang pong sa Ginoo,
To those who love Him, to those who receive Him, who trust in His name, to them is given the power to become children of God. This is the power to become a child of God. After paradise was lost by Adam and Eve, no longer are we called children of God. Maybe even we can be rightly called children of the devil, because the devil has the power over us because of sin. Ang instrumento sa yawa mo ang sa mo ay makabita nato sa asa ta. Nya katong mga tao nga wa ma-connected ni Kristo, pastilan labihanay ka ulipon sa sala. Daghan kayo nakahibaw ana. Labi na katong mga tao nga nakamatmo, nakaamgo niya, nahiuli nga to sa Dios, na himong regular na magdawatan sa mga sakramento, sa grasya sa Ginoo, samot kalig-on sa ilang mga pag-ampo, sa ilang pagdawat sa mga pagtulunan gikan sa simbahan. Ang mga tao nagkaanam sila kabag-o, mo ni giingon ni San Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, nagingon si San Pablo, when somebody becomes a Christian, he becomes a brand new person inside. He is not the same anymore. A new life has begun. Dili na siya mo katong karaan nga binatay nga anak ni Adan ug ni Eva. Bag-o na siyang binuhat. A new life has begun. Bag-ong kinabuhi. Yamo na ni siyang kinabuhi ang hanukan umay sa mga grasya sa Ginoo. Hangtod moabot ng panahon nga mahimo na siyang hingpit nga anak sa Dios. Ang iyang mga panghuna-huna na sa Dios. Ang iyang mga pagbati na gikan sa Ginoo. Ang iyang sinultihan, ang iyang binuhatan, mga sinultihan o binuhatan sa tao nga nahimo ng balik na anak sa Dios. Pagkanindot sa gibuhat ni Kristo. Usa ka buhat nga di gyud makaya sa tao. No, sir. We were as hopeless as a moth caught in the fire. Pareho ratag na sunog sa kayo nga kanang mga kanang mga langaw. Yun ana ra wag tay mahimo. But Christ did it for us. Muna nga karong panahon na maginumdom gyud tang simbahan sa gibuhat ni Kristo. Sa akong giingon na sa niya pagpakita sa gugma sa Dios, sa gahom sa Dios, sa hustisya sa Dios, ug sa iyahang kaluoy sa Dios. Grabe ang gihimo ni Kristo. So brothers and sisters, this is a time to reflect na sa tuyok sa cycle sa kinabuhi sa simbahan. Nagpahinumdom na sad nato. Uy, imo bang gipahimudsan og maayo ang bunga sa pagpanubos ni Kristo? Gipahimudsan ba nato ang mga sakramento? Gipahimudsan ba nato ang pagkumpisal, ang pag-ampo? Gipahimudsan ba nato? So that our connection with Christ becomes stronger and stronger. O mahimo ta moabot ta sa giingon San Pablo, nothing can separate us from the love of God that comes to us through Christ Jesus. Why buwag na to gikan sa gugma sa Dios nga niabot ka nato pinaagi ni Kristo atong Ginoo. So I would say 3 cheers or 1,000,000 cheers for Christ for doing such a thing. Walay makabuhat na tabisan ang labing buutan nga amahan, di makaluwas sa iyang anak gikan sa sala. Walay makaluwas na to. Except Christ Jesus. And we should always be thanking God for that. Salamat na nining panahon nga pahinumdom na sad ta sa
kasakitan, kamatayon ni Kristo nga muli gyud sa pagkabanhaw. Dili na ta maguol yung maluoy tang Kristo, ay kaluoy sa kong Ginoo. Dili. Ang atong pagbati mao ang kalipay tungod kay gibuhat ni Kristo kini para nato. Dili tayo nga luoy kay ang Ginoo kay gisagpa, gipatid-patiran, gilud-an, gilangkatan sa sinina, gilatigo ana. Yes. Pero mo kuti ang mahitabo para maluwas ta. Ug ang ato karon dili na kaguol ko dili pagmaya tungod kay pagkadako nining gibuhat ni Kristo. Pagkangilad sa sala, pagkagamhanan sa sala dili nato wa tay mahimo batok niini. But Jesus did it for us. What a wonderful Jesus we have. So, atong himuon kada adlaw pagpasalamat ni Jesus sa iyang gibuhat. Ug kun karong panahon na kun atong gibati nga murag wala pa kaayo mahimong meaningful nga atong kinabuhi tungod kay kini nahi connected na nahasumpay diha kang Kristo. Mga igsoon, ato ng buhaton ang pagpakigsuod more and more Kristo nining panahon sa Semana Santa. O Ginoo, salamat kaayo sa imong gibuhat. Dili gid namo matugkad ang kalaom, ang kahalapad, ang kahapog, ang kadako sa imong gugma. But himuha unta nga kanang kamatayon, kasakit sa among manunubos ni Jesus, pagpabilin kana sa amo ang kasing-kasing nga mao'y imuhang dako nga gipakita kanamo sa imong gugma. Namo nga mga tao nga kung buot pa unta wala gid mi mahimo batok sa among kamatayon kung wa pa'y nagluwas namo. O na nga, brothers and sisters, let us rejoice in the Lord. Even though Resurrection Sunday or Easter Sunday is still a week to go, magmaya gihapon ta. Daigon ang Diyos. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. So, daghang kayong salamat, Bardong, sa imuhang gihatag na pagpasabot sa day kabililhon ang kinabuhi diha upan ni Kristo, no? Kunya ato usab nga ipabalo sa atong mga viewers ug sa atong mga ni recheck nining mga atong live broadcast na dinhi sa pwede usab kamo makasalmo sa Friends in Christ. Inyo lang i-type sa Facebook ang Friends in Christ aron nga makasalmot kamo matag Sabado alas 2 sa hapon. Ato asab nga makauban si Brother Dodong Villarta ug si Brother Adam Ampere. Kauban nila ni Brother Sok, no? Fernandez. Kunya uban pang ato ang mga kauban dinhi sa buhat din nagpahigayon kita nining maong itong live broadcast. So Brother Dong, katapos ang mensahe Brother Dong sa imong hatag nining maong panahon o time
sa dili pa matapos sa pasama sa dili pa dai pasalamat nato sab nato si Brother Randy Badinas nga mo'y kauban na sab nato sa buhat din naminaw usab siya dining ato ang live broadcast din nisod siya nining maong ato ang pag sibya no. Sa dili pa nato ihatag ni Brother Dodong, Brother Randy, doon na ikaw mensahe. So Brother Randy, Okay. Yes, yes, Rod. Okay na? yes, klaro imong tingog, brother. Brajo? Yes, klaro imong Okay. tingog, brother. Sige niya. Okay, salamat po ni Brad Berta, no? Sa naindot kayo niyang pagpadungog, pagpabati sa mga pulong sa Ginoo. So, hinaot nga dili lamang karon hangtod sa maabot og mga panahon si Dudong makauban nato kay aron usa siya sa makatabang sa ato mga kaigsuonan pagpadayag nini kay matuod kanang kita mga katawhan minus kayo no og pagtupuan sa pagtulunan sa Ginoo. So salamat bro Dong, sa imong pagpaambit karong gabi una og salamat sab sa Ginoo nga gikuyog tani giuban tani unya gitagaan tani speaker karon nga mayong mo batbat mo paambit sa pulong sa Ginoo din makasabot gyud ta mga kaigsuonan og maura na radyo og daghang salamat. Okay, so daghang salamat, Brother Randy. Din kauban usab nato diha sa nining ato ang pag live broadcast no. So niya Brother Dong, katapusang mensahe Brother Dong sa ato ang pagpaydayon Yes, alam sa karon atong sa mga dili pa ta tapos. Yes, Brother Dong. Yeah, sa atong mga kaigsuunan karon, human nato na sayre ang katuyuan sa Ginoo sa pagpadaan ni Kristo, pagkamatay ni Kristo sa krus. Kining gikan ni siya sa Ephesians chapter 1. Nga unta hagit ni naton tanan. Ingon ang pung sa Ginoo nato in Ephesians chapter 1. Nasugod sa verse 17. The God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation, resulting in knowledge of Him. May the eyes of your hearts be enlightened, that you may know what is the hope that belongs to His call, what are the riches of His glory and His inheritance among the holy ones, and what is the surpassing greatness of the power in us who believe, in accord with the exercise of His great might, which He worked in Christ, raising Him from the dead and seating Him at the right hand in the heavens, far above every principality, authority, power, and domination, and every name that is named, not only in this age, but also in the age to come. And He hath put all things under His feet, gave Him as head over all things in the church, which is His body, the fullness of the one who fills all things in every way. Kanang pulunga sa Ginoo sa ato ang pulong sa Dios. Nagingon si San Pablo nang himnaot siya nga ang Dios, ang amahan sa himaya, iyang ablihan ng atong perception, ng ato ang panabot, ang atong hunahuna, aron makatugad kita sa kanlaom kanindot nining kining himo sa Dios diha ni Kristo. O ang gahom nga nagsunod niini. There's so much power here because nahimo na lagi tang mga anak sa Dios pinagi ni Kristo. O pinagi siyang grasya, nagtubo ta siya sa gugma sa Dios. So we have now, surely we have the power to love, the power to share the Word of God,
the power to build the kingdom here on earth. Padaka na to ang gingarian sa Diyos din his kalibutan. And I tell you, brothers and sisters, kung ato nang himuon, basa sa pong sa Ginoo, ato sa sakramento, mamalandong, magtuon gyud mahay-bahan sa gihimo sa Diyos, madiskubrihan na to. Makakaplag ta sa mga gibuhat sa Diyos, sa mga nindot nga gibuhat sa Diyos, ug ang gahom, ni giingon nga ni, ang gahom nga iyang gigamit sa pagbanhaw ni Kristo gikan sa mga minatay ug sa pagpalingkod niya diha sa kalangitan. Lapaw sa bisan kinsa, lapaw pas mga anghel. Tao nga ubos pas anghel pero karon lapaw pas kabisan kinsa nga anghel tungod kay siya midaog ug iyang gihatag ang himaya samahan ug kining ihangan lapaw kay sa labing sa tanangan. Ug ako nang nasinati sa late testimony for you brothers and sisters, kanang ang gahom sa Ginoo. Sa akong giingon na ganihang sa instrumento sa yawa din ni kanato nga bitad-bitaron na ta. Nya wa gyud tay wag tay mahimo. Himo lang gyud sa left and right. Nya wa gyud ta kuna-una nga sa ato lang giingon nga yun ani man ko, no? Yun ani man ko. So, mahimos po ko magpalingaw-lingaw sa kong galingon. It's the devil just using the tool of sin in us aron i-dimano disilya ta. But because the Christian karon giingnan ni Kristo, go and spread the good news, heal the sick, raise the dead, and cast out demons. So can you imagine, we ordinary people, pero tungod kay naa ang grasya sa Dios, pagkadako sa itong mahimo. Can you imagine, atong hinginlan ang yawa, anghel ko na sila, di ko na sila makita, gamhanan kayo na sila. Makabiyahe ko ng anghel, gikan nga niya to sa adlaw, sa usa ka pagpamilok, to na din sila. Puting, gamhanan kayo na sila, gamhanan kayo ang anghel, makaalsa sila mga butang, maglupad ng mga butang, nga, kuan, way makita. Pero nakita nako, ako siyang na sinati, unsas gid kadako sa gahom sa Dios. Nga niya kanato nga atong nambitan diha sa grasya sa Dios. Would you like to give you this testimony? Sabag ko pa ko sa renewal ng mga 1977. Diha mo siling, diha among kuan, diha akong kuan rapod, ako ra pong parente. Kuan siya, nang murag lain ang iyang action niya, gimubo lang nila akong istorya. Ako siya giinan, sige, tambong ka sa charismatic seminar, niya, sige pa, ampuan ti ka, tambong ko niya sa kuan karong sa Domingo. So pag tapion ako sa kong kamot niya, siya agit man siya kay init ko na kayo. Natakak siya sa lingkuranan. Ako siyang gisapwang, akong ipalingkot sukar kay karon kay bugat naman kay siya. Paghangad niya na kita gyud ako iyang mata puti sigaha ug nibuwa ang iyang baba puti dakhanang yung buwa murag kaon sa sabon. Sus, nayawaan di ay. Ya, nahibaw magko nga ang ato naging hinagiban mao gyud ang ani Kristo ko sa ngalan ni Kristo pahawa, siya di ko pahawa. Di ka kapapahawa nako. Kay di kas Kristo. Uy, kuyawan ko. Kay first experience. Di ka kapahawa nako. Kay di kas Kristo. Kuyawan ko, Lord. Tabangi ko ani. Tabangi ko ani. And then, iko sa ngalan ni Kristo kuha. Kay kining tawhana, iya na ni Kristo. Giluwas na ni Kristo. Diya nga ako ning tawhana. Ako ning kalaga. Kuyawan akong samot. Iko, pawa sa ngalan ni Kristo. Tindagan ng buwa na siyang, di ko siyang pawa. Iya bitang gunitan ang simento. Ugiyang gilangkat. Pang lupad ko ang mga simento. Ukap ko ang among sawog. Kuha sa ngalan ni Kristo. Sa tayo kong kuha. So gisuwayan ako siya og tana kay mao may instruction mo senior, identify the spirit. Iko sa ngalan ni Kristo.
Kinsa man ka. So, kuya, wag yun. Tiali karong unay na minaw, ano ba si Kuya Juan ba? Ingon siya, Lucifer. Sus, ako mismo na Kuya Juan sa ko. O pugi, paningot o bugnaw. Ikaw pawa sa ngalan. Di, ikaw pawa. Ikaw nga, Lord, tabangi ko. And then, nahinumdum ko sa passage sa Bible, nangingon nga, 1 John chapter 4, verse 4, greater is he that is in you than he that is in the world. Mas gamhanan ng naani mo. Kaya ka nang naas kalibutan. So, the Lord was talking to me nga naani mo. Mas gamhanan ng naani mo. Kaya kaniya nga naas kalibutan. Ingo, bitaw, gamhanan kayo ang Ginoo rin ako. Ingo, sa ngalan ni Kristo, wala kay gahom. Guwa, sa way gahom. Iya kong gikauras, pagkauras niya, sus di magit sa kabot sa kong nung anak ko ni agad ang Ginoo. Ana papahawa gid siya. In the name of Jesus, guwa, iguwa gid. Niya ang kining tao pagkaugma gidana ko sa simbahan, ipakumpisal, niya kalawat. Niya ningon siya nga samtang nikalawat siya nilupad. Dihay naggunit sa indughan nga nilupad. Diya ko nakamatmo. Grabe gid ang gahom ni Kristo nga niya nato. Wa sa mga butang-butang diha kanang kuan naa nato sa usa ka Kristiyano. Because Jesus is there. The bag-ong life, bag-ong kinabuhi. When we were baptized. And now is becoming stronger and stronger because of grace of the sacraments. So, muna akong hagit sa atong mga kaigsunan karon. No more Christ. Ilahag maayo si Kristo. How do we know Christ more? Niingon ang Diyos, be still and know that I am God. Paghilom, o makaila ka na kong tugang, isip imong Diyos. So this Holy Week, spend more time, brothers and sisters, in silence. Word of God. Kunya, kung makakaya kag simba, tawata si Kristo. Makakaya kag adto para pagkumpisal, pangumpisal. Christ is so strong in you. Daigo ng Diyos. Yes, Brother Dong, thank you kayo. No? Brother Dong, nakatestimony naman ka karon. Then, pwede, muhangyo, pwede kong muhangyo. Then, muhatag kag hamupo nga testimony, Brother Dong, before ka, nahimong charismatic server, no? Kanang mo serve as charismatic sa imuhang sa una sa akong nahibaw-an is usa ka nasa human resources, no? Head sa human resources sa ka company. Then nahimo kang office director diri sa tong CCR. Then hangtod ni abot kag mga lagi yung dapit alang sa paghatod sa pulong sa Ginoo nga gihatag sa Ginoo nga gibuhaton diha kanimo. So pwede ba nimo mahulagway og mubo nga minutos ang imuhang pagsugod ni Bredo ug kanus aka nahimong diha sa nahimo kang human resources o sa company o nya nahimo kang kani gitawag office director hangtod nga nahimo kang evangelizer dinhi sa atong CCR. Taas-taas ning imuhang kuan. Gihatag na kong mission, Bradjo da. Actually, I have just retired from being a human resource manager. I was a human resource manager for 27 years sa duha ka kompanya. Ikan ko sa International Pharmaceuticals Incorporated and sa Cebu Overseas Group of Companies. 5 years primero, 22 years after. Yeah, before that, aron makatiwas ko sa kong eskwela, gikan ko sa kapamilya, gyud nga kabos-kabos gyud, no? Naglisod gyud og pa-eskwela nako. So,
Trabaho na lang gyud ko isip usa ka school janitor sa usa ka eskwelahan nga public dinhi sa siyudad sa Sugbo. Trabaho gyud ko isip school janitor for 5.5 years. Nya wala pa gyud ko ma-involve og charismatic renewal. 1976 nga mao gyud pagka nakagraduate nako, nya nabalhin ko og usa ka maayo ng trabaho sa dako nga kompanya. Ug dito ko nakatambong ko og seminar sa kang Father Polinar, nya na usab ang akong values sa kinabuhi. So netong kompanya nga ako ang bag-ong na kuanan na trabahuan was the one of the group of Ayala group of companies. Yeah, after 5 years na nagtawag ko sa kuan, itawag ko sa Ginoo through Monsignor Krikenbeck, and I went full-time ko isip office director sa Catholic Charismatic Renewal with Brother Dr. Erisare, Johnny Erisare, and architect Julian Pura were the three the three musketeers sa evangelization sa Catholic Charismatic Renewal of Cebu, Charismatic Renewal Center, with Brother Ondo as the coordinator. So nagsugod ko sa akong evangelization work 1977 under the tutorship of Father Polinar. And I was sent to study Bible study sa Asian Institute of Bible Institute under the community of Father Herb Snyder. Mga tunga ko sa buwan dito sa Baguio, gitrain ko sa sa Joy of Discovery Bible course. Kunya na tambong ko mga international conferences sa primero sa Malaysia, sa Kuching, Malaysia. Kunya sa sunod diri ko sa Singapore. O the third was when I also attended an international conference dito sa Bangkok, Thailand. Niya kaluoy Ginoo, gigamit ko niya sa mga taghan nga mga seminars, ingala na to Life in the Spirit, growth seminars, and other collections, trainings, mga pagpasabot sa pong sa Ginoo all around Visayas and Mindanao. I have been through ngato sa mga Muslim countries, Muslim areas, even sa lugar sa mga NPA areas. And kaluoy Ginoo, gatiman ko niya. Kaluoy sa Ginoo sa daghan sa kasigihatan na ko mga kasinatian, mga pagpakita sa iyang gahom. Nakakauban ni si Bradshaw Fernandez, seminar na mo nga to sa Surigao. Nakaagi sa kog mga kuyaw, nakasakay kog eroplano nga napaong. Kunya when kami sa nagsakay ni ngalan ni Jesus, ang eroplano ni andar og balik. I have been through mga barko nga hapit malunod, gibagyog maayo. Pakita lagi ko sa gahom sa Ginoo. I have seen miracles. There were many miracles that gihimo sa Ginoo sa ako ang pagpangalagad. Miracles like healing of cancer, niya mga day sa kainahan nga nangayog anak niya na nanganak kit sila uban sa iyang bana na nanganak kit siya o kaluha niya mga exorcisms, deliverance, lihok gid ang Ginoo. Salamat ko sa Ginoo. Niya karon I think I have a mission, or I know I have a mission ni Kristo. Pag refresh o revive og maayo sa ato ang mga evangelization ministry. Hoping after this pandemic mag-normalize na siya,
ang atong mga evangelizers mahimong lig-on, kusog, o mahimong mas epektibo pagit maayo. Unya kalos Ginoo sad, involved mo kay ko sa evangelization with Father Polinar. I have been instrumental, himo ko sa Ginoo nga instrumental sa lambo sa usa ka kining servant communities diri sa Pilipinas. Nahimo kong national head servant sa servant communities international sa una pa na. Yan nahimo sad kong kaning area of regional head servant o archdiocesan head servant sa New Creation servant communities ug sa himo kong naog founder na amahan ko sa Sword and Fire of the Spirit servant community. Yeah, I have been also instrumental to help marog ang kuandire ang love flock miro with the Martinez's brothers, and sa karon sad na ay mga like other communities the Healing Touch of Jesus ministries and community nga salo nato isip usa ka kuanang nahog o ng spiritual advisor sa maong community. O karon I have been tasked to be the mold ministry head ug ato ang gihimo ang katuyuan sa paghatag og mga formation sa mga atong labi na sa atong mga charismatic leaders all over their diocese. So naatay mga programa unya bahin sa leadership formation panguluhan sa mold under the spiritual direction of Father Ramon Ofredo and also of Monsignor Fred Quickenbeck. And we hope nga ang atong mga leaders mahatagan pagyud og dugang kahibalo, kalig-on based sa ato ang experience, based sa atong training nga mga nadawat o based sa unsay kabubuton sa Ginoo dinhi sa CCRM sa Archdiocese. Mao ni Bradjo. Ang Ginoo na mag-igo sa uban. So, salamat kay Brother Dong diin imuhang gihatag ang pagpasabot diin unsa ka sa Ginoo gikan sa imuhang taas ng posisyon o nga iya ikong gipa-focus karon sa mao nga gibuhaton nga dili pod lalim no tungod sa pangutahanon pa dita kahimo, pero ang Ginoo may naghatag nini so mahimo gina sa matag usa sama kanimo no. Dayon pasalamat usab ako kay during the time nga mag-meeting nila ni Brother Dudong sa evangelization sa online kaya nabitawng lipay ko kay nagsini siya hatag og mga kanabitawng paan no? Mga growth o mga pagpatubo diha sa usa ka evangelizers no sa usa ka evangelizer no o ang kaming mga inputs no sa kaming mga evangelizers nindot kayo kay aduna gyud nagsilbi nagmatuto no og nga salamat kay sa Ginoo. So Brother Dong, thank you kayo usbon ako nya hangtod sa sunod nga higayon dining ato ang paghimo og sa pagpahigayon ining atong live broadcast dining maong Facebook live nya usbon ako salamat kayo sa mga viewers o sa ato usab nga mga kaigsuonan gyud nga kauban nining maong group no. So Brother Dong, thank you kayo og maayong gabi. God bless. Maayong gabi, daghang salamat Brother Jojo and company. Thank you. God bless. Tap multi-page view.
Tap multi-page view. Tap multi-page view. Multi-page view. Tap the multi-page view. Tap to stop. Tap to activate.